Amen. Good morning and happy Sunday to every one of you. Those who are here at church, mga kasama ko dito. And ganoon din na sa tahanan ninyo na nanonood sa atin or worshiping with us today. Welcome to Green Hills Christian Fellowship Batangas. And enjoy nyo po yung worship natin today with everyone, with your family and everyone worshiping now with us. Babasahin ko po from Psalms 96. Ang nakasulat po dito na parang title niya is A Call to Worship, the Lord, the Righteous Judge. Our Lord will be judge, and He is sitting on His throne, and one day He will judge the earth. That's why we should fear Him and revere Him, for He is a just God. Let's all declare this. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth.
Sing to the Lord, praise his name. Proclaim his salvation day after day. Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before him. Strength and glory are in his sanctuary. Ascribe to the Lord, all you families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come into his courts. Worship the Lord in the splendor of his holiness. Tremble before him, all the earth. Say among the nations, the Lord reigns. Praise be to God. Let's worship him and give him honor. Amen po. Again po, good morning GCF. Morning po. Good morning po sa ating lahat. Good morning din po sa mga nakakasama namin online. Praise God po at muli namin nakasama kayo ngayon. And kung online na po kayo at hawak niyo po yung phone niyo, pwede po ba kayong mag-comment dyan, good morning GCF. Yan, doon po sa mga kumakain pa sa ating mga bahay-bahay. Kung naman pong ginagawa niyo, pwede po ba ngayon ay ang gawin po muna natin ay magpuri tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng awitin. Amen. Kung nandiyan po kayo, pwede po kayong makatayo dyan sa loob ng inyong mga bahay. Tayo po'y tumayo. At yung mga nakasama ko po dito sa ating church today, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. And let's sing the endless praise. Dapat na ating mga papuri. Amen. Kaya naman
naman po ngayon sa bridge natin, meron po tayong gagawing action. Yan, kahit po nasa bahay tayo, action po natin yon. So paano po siya? Yahan niyo lang po ako. Once, we lift you up, up, up. We're giving you a love. Yan, puso po. Pusuan natin ating Panginoon. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Minsan pa po, ulitin po natin. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Ulitin po natin. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Amen. Worship you, Lord God. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you. Amen po. Bigyan po natin ng isang malakas na palakpakan ating Panginoon. Yes, Lord. We worship you. I lay my life down. Lay my life down at your feet. 'Cause you're the only one I need. Turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. Put you first, that's all I need. Humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're always, always there, every now and everywhere. Your grace abides so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. You live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. You live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and
Yes, Lord, we continue to worship you. Yes, Holy Spirit, we continue to invite your presence in our midst. And King Jesus, indeed you are our Savior. You are the Savior who would take away ungodliness from us. We praise you, Jesus. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, kindness of the Savior, hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. Everything I have to follow, everything I believe in. I surrender. I surrender. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save.
Jesus, you indeed conquered the grave. That's why, Lord God, in your name, we have victory. Lord God, as we surrender to you, move over our lives, Lord. Change us, Lord God, from glory to glory. And may we honor you in everything that we do. Thank you, God, because you are our mighty Savior, our Father, our King, the Lord of Lords. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your great love over us. In Jesus' name we pray, and as always say, Amen. Good morning, and indeed it is a wonderful time to worship our God. Why don't we take this moment to quiet our hearts? And perhaps this could be the best few minutes this week for many of us as we go through the many struggles of life and this pandemic. Let us quiet our hearts before God. Tayo po'y manalangin. Our Savior, our God, our Lord Jesus Christ, we come to you, Lord. We'd like to honor you once more. Thank you for your beautiful name, a name wherein we put our trust, the name above all names, the only name wherein one can be saved. Beautiful name in the person of our Savior, God Himself, the Lord Jesus Christ. Binabalikan po namin that very moment when you revealed yourself to us, each of us individually, nung panahon, nung that very moment wherein we were lost. Lost in darkness, lost in sin, lost in culture, lost in what direction to take. But out of the abundance of your grace and mercy, Lord, pinihiwatig mo yung sarili sa amin. Sa pagitan ng banal na Espiritu, nagpakilala ka, Panginoon, sa amin, sa puso namin, kung sino ka. And it is that very moment wherein we realize, oh Lord, how much you love us. Na kahit kami ay patuloy na nagkakasala sa iyo, minahal mo kami. Sa katunayan, ang iyong pagmamahal ay malawak, malalim, isang pag-ibig na hindi namin lubusang maunawaan. Pinahiwatig mo ang pagmamahal na yan sa aming mga makakasalanan kung saan binigay mo ang iyong buhay, Panginoong Hesus, para sa amin. Ginawa mo yon upang ibalik kami sa Diyos, upang buksan ang aming puso't isipan patukol sa katotohanan kung sino ka. At yon, Panginoon, ang aming pinangahawakan. At yung Panginoon, ang katotohanan na yon, ang siyang nagbibigay sa amin ng lakas, ng pag-asa. Salamat, Panginoong Hesus. At narito muli kami ngayong umagang ito upang magbigay ng papuri sa iyo, pasasalamat, pagsamba. Tunay nga, itong ilang minuto na to o oras na to ng linggo ng pagsamba, ang siyang aming hinahangad every week upang ang aming puso't isipan, we can just focus on who you are, O God, and praise you and honor you. We recognize, Lord, that even after this worship service, we will go back to our routines, to our chores, and even to our circumstance wherein we would find and would need your help. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba muli. Pinaamin na ikaw ang aming tanging kailangan.
Thank you, Lord, for such a time of worship. We worship you indeed, not only through songs, but through prayer. We worship you also through the offerings will be given to you for the furtherance of your kingdom. We worship you, Lord, through the hearing of your word. We worship you, O Lord, through this quietness of our hearts at this very moment. Thank you, God. Thank you for enlightening our minds and our hearts towards you. We commit to you, Lord, our speaker for this morning, Pastor Boy, as he teaches your word this morning. Grant him, O Lord, your wisdom. Prepare our hearts also, Lord, to receive the blessings of your word. We take this time also, Lord, to pray for our brothers and sisters, relatives, friends, co-workers who are struggling because of the COVID pandemic, whether it be because of health, finances, situations at home. We intercede for them, Lord, and ask for your help. We are grateful, O Lord, for how you have proven yourself again and again of your faithfulness, that those who trust in you will not fail. Salamat, Panginoon. At muli, salamat sa oras ng pagsamba, papuring binigay mo sa amin bilang mananampalataya. We pray with thanksgiving in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Dadako po tayo sa isang uri ng ating worship, which is para magbigay po ng ating mga offering and tithes to our Lord. Let me read a passage from Matthew. So Jesus was talking to his disciples and he was teaching them many things. Simula po sa prayer, the forgiveness, about treasures in heaven and treasures on earth. So babasahin ko po sa Matthew 6, verse 19. Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Actually, napaka-lalim nung sinabi ni Jesus. And it really requires us sometimes to ponder and think for ourselves, saan nga ba talaga yung treasures natin? Is it here on earth or is it in heaven? What does he mean when he says, what laying treasures in heaven? And so laying treasures in heaven for me is following what the Lord is telling me or saying to me. And that can be anything. And so it requires us to surrender to our Lord and following and obeying. In-enable niya na po tayo with the Spirit that He has given us and with the helping of our Holy Spirit. Alam niyo, after nitong sinabi niya about laying treasures in heaven, He also talked about, do not worry about your life, what you will eat or drink. For life is more important. It's not about the food, it's about life, not food. The life that the Lord has planned for each one of us, yun ang gusto ng Panginoon na sundin natin.
So before we offer today our offering, let's ponder and let's think. Let's hold in our hand and say to God what's really in our hearts. And for me, I hope you will be able to say, Heavenly Father, I surrender everything to you. Everything, including yung worries ko, including everything. And I will follow you. Let's offer not only our tithes and offering, let's offer ourselves and let's think and really talk deeply to God. Try to sense Him and speak to our Lord. Let's pray. O Lord, Heavenly Father, you are Lord of all and God of all. In fact, you own everything. Yet, you so blessed us, you so gave us the things we have today, and we thank you for everything that you have given us. We thank you for families. We thank you for your provision, araw-araw, pati na rin po yung provision para sa aming mga anak, to their future. Lord, we thank you. And today, as we give back a portion of what you have given to us, it is a sign, Father, to tell you that, Lord, we thank you. We thank you with all the gratitude of our hearts that we can give today. Lord, we only not give our tithes and offerings, but indeed ourselves. Lord, help us to sense what you want us to do and follow you and to obey you. For you have said to obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Lord, bless your people. Bless your people. Be with us. Your presence be among us. In Jesus' name we pray. Amen. You may deposit your tithes and offerings via Metrobank. The details are posted on your screens. So yan po yung ating account name, GCF-Batangas Inc. And the account number is 555-7555-05578. Or you can send also through GCash. And the steps on how to do this are flashed on your screens. So, madali lang naman po sa GCash to open the GCash app and then tap Send Money. You tap Send to Bank and select po yung Metro Bank. Then you type in the amount you would like to give and also the same details. The account name, GCF Batangas Inc., and the account number. Then send money. However, anumang amount ang ibibigay nyo sa Panginoon, give it to the Lord so that it may be used for the spreading of the gospel and the expansion of His kingdom. After po sending, take a screenshot or email yung inyong receipt to gcfbatangas2000@gmail.com so that we can document your giving accordingly. If you have any concerns with your tithes and offerings, there is a contact number for you to call. That's 0917-505-1205. For our worshipers here with us, you may also drop your tithes and offerings at the drop box located at the back near the main doors. Amen. Let's prepare our hearts to listen to God's word through Pastor Boy. Amen. Praise God. At nagtutuwa tayo ngayon every Sunday.
meron tayong time to gather once again. In spite of the pandemic, nagpapatuloy pa rin po ang gawain ng Panginoon. Nasa last quarter na po tayo ng 2021. Ang bilis po ng panahon. October na po ngayon. At ang dami nating natutuhan, almost 19 months na tayo po ay very limited yung ating pong kilos. Di po ba? Nasanay na tayo, nagsimula po sa lockdown, nagkaroon po ng GCQ, MECQ, ang daming mga protocols, restriction na mga bago nating mga words na natutuhan. At unti-unti, tayo po ay nag-a-adjust. Di po ba? May nagsabi, NECQ, no? Never-ending community quarantine. No? Pero we are praying to God na nawa ay matapos din yung pandemic na to. Pero ganun pa man, talagang nag-a-adjust tayo. Maraming naapektuhan. Yun. Talaga nag-a-adjust po tayo. Live tayo po ngayon. No? Patunay na live po tayo, hindi po ito recorded. Amen. And maraming adjustment. Nag-adjust yung economy, nag-adjust yung pag-aaral, and even the ministry. Diba? The way we do our ministry o yung ating pong, even yung ating church service, nag-a-adjust po tayo. At even the mission. Today, sineselebrate po natin yung Mission Sunday. At yun po yung ating pag-aaralan po ngayon tungkol po sa mission. Siguro, tinatanong natin, limited yung kilos natin. Limited yung mga gagawin natin. Anong mga adjustment yung pwede natin gawin? And we will look at the principle from the Word of God through Apostle Paul. At babasahin po natin itong last chapter ng Book of Acts. Ito po sa Acts chapter 28, verse 30 to 31. Yan. Pwede po tayong tumayo at tayo po ay para pagbigay galang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sabi po rito, for 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. Praise God for the reading of His Word. Tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin. Salamat at muli naming pag-aaralan ng iyong salita. Ang aming panalangin, O Diyos, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, at tumugon kami sa iyo pong salita. Purihin ka sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Restricted but unhindered. No? Kagaya po ng nararanasan po natin ngayon, punong-puno po ng restriction. Ngayon nga, sa Manila, hindi ka pwedeng kumain kung hindi ka vaccinated. Merong mga ganon, no? Hindi pwedeng pumasok sa mall yung 16 years old pababa. Hindi ako nagkakamali. At ang daming mga protocols o mga restriction na unti-unting nakakasanayan po natin. Ngunit ang mabuting balita po, kahit po ang dami nating mga restriction o limitation sa ating pagkilos, ang salita ng Diyos ay magpapatuloy. O ba, ang ating misyon ay magpapatuloy.
ang ating calling ay patuloy po nating ginagawa. Kagaya po ng nangyari kay Apostle Paul. Nandun po siya sa kanyang lugar kung siya ay na-house arrest doon po sa Roma. At makikita po natin dito, for 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house. So, meron na palang nun. Pwede ka na palang mag-renta ng sarili mong house. At kung saan, doon ka nakulong. Doon nakulong si Apostol Pablo. Merong mga bantay sa kanya. Nandun lang siya sa kanyang lugar at talagang binabantayan siya. Hindi siya pwedeng umalis doon. Pero, sabi po rito, and welcome all who came to see him. So, kahit nandun po siya sa kanyang lugar, merong mga tao na pumupunta sa kanya. At hindi niya inaksaya yung mga pagkakataong ito na may mga tao na lumalapit. Siguro para bisitahin siya, he's so controversial sapagkat alam natin si Apostol Pablo ay dating nagpe-persecute pero ngayon nagpo-proclaim na siya ng gospel at yung mga tao ay lumalapit doon sa kanya, pumupunta doon sa lugar kung saan naroroon po siya. At isang makikita po natin na isang prinsipyo na pwede nating baunin sa salitang ito ay we should take advantage of every opportunity to obey God's mandate. Meron po tayong mga tao na malapit po sa atin. Meron tayong sphere of influence. Kahit po tayo ay limited yung ating pong mga ginagawa, still, there are people around us na talagang meron po tayong connection. Especially yung ating pong mga pamilya. Hindi po naman nalimitahan yung ating relationship sa kanila. Meron tayong kaibigan. Bagamat hindi po natin sila nagagather o nakaka face-to-face, but still, we have a way of connecting with them. Diba? And Paul used that opportunity when people came to him. No, meron siyang connection. At hindi niya inaaksaya yung mga pagkakataong iyon para po gawin po niya yung mandato ng Diyos na ibinigay po sa kanya. Every one of us is a witness. Ito po yung ating layunin. Ito po yung mandate na binigay sa atin ng Diyos. Ang sabi niya, yung nasa t-shirt po natin, make authentic, multiplying disciple through growth group. Ang mandate po natin is to preach the gospel and make disciple of all nations. Sabi po ng Panginoong Kristo doon sa kanyang mga alagad, gagawin ko kayong mga saksi dito sa Jerusalem, sa Judea at Samaria, and to the uttermost part of the earth. So, ito po yung pinangahawakan natin. Being a witness, we are going to testify who God is. At hindi dapat nating makalimutan yon. Even in the midst of the situation that we are in today, dala-dala po natin na hindi po natin makakalimutan that we are here to witness for the Lord Jesus Christ. We will keep on testifying who Jesus Christ is and take advantage of every opportunity na ibinibigay po sa atin ng Diyos. Kung meron pong mga kaibigan tayo na kumukontak sa atin o na kinakamusta natin, gawin po natin yung we take advantage of that. Ba? Sabi po ni Paul sa Romans 1, chapter 14 to 16. Sabi po niya, I am under obligation, both to Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the foolish. Every kind of people. Sinasabi ni Pablo, anumang uri ng tao, I feel obligated to them. Na
yung gospel na nasa akin ay kinakailangan ko na ibigay sa kanila. No? Meron siyang obligasyon. Siguro naman, sabi sa ibang salin, I am a debtor. Meron akong pagkakautang sa kanila. Siguro pag meron po tayong utang, dapat po yun ay ating po itong binabayaran. Diba? Nandun yung bigat na nasa atin habang hindi mo nababayaran ang iyong pagkakautang. Ganon din po tayo. Ako, meron akong may mga appliances, yung home credit, ganyan. At talagang every month, gagawa ka ng paraan para bayaran yon. At pag natapos na, ang sarap sa pakiramdam. So ganun din po yung nararamdaman ni Apostol Pablo doon sa kanyang calling, doon sa mandato na ibinigay sa kanya. I am obligated in every person na makakasalumuhan niya, yung spirit of influensya, he feels that obligation. He feels that passion to share the gospel to them. No? Pangalawa, I am eager to preach the gospel to you who are in Rome. That's why napunta siya doon sa Roma, kagaya ng binasa po natin, dito po sa Acts 28, ito po yung na-arrest si Apostol Pablo at ito yung ginugusto niya. Kahit na alam niya na mahihirapan siya, alam niya na siya ay arestuhin, pahihirapan, pero sabi niya, I am ready to preach the gospel. No, alam po naman natin na every time na tayo ay gagamitin ng Panginoon para ibahagi ang kanyang salita, meron pong mga bashing, meron pong mga opposition. Pero ang sabi ni Pablo, ready ako pumunta sa kanila at ibahagi ang ebanghelyo sa kanila. And bakit? Ano yung reason niya? I am not ashamed of the gospel. Why? Because it is the power of God for everyone's salvation. Ba? Ito lamang yung kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat isa. Kaligtasang spiritual mula doon sa kasalanan. Ba? Mula sa kapahamakan ng ating kasalanan. So, ito yung damdamin ng Apostol Pablo. Meron pa nga niyang sinabi, kung maaari nga lang, ako na yung mapunta doon sa impyerno, maligtas lang itong mga kababayan ko. Ganun po siya, kapassionate. So, nung makikita niya may mga tao na bumupunta sa kanya, he used that advantage to connect with them and go to them and share to them the gospel of salvation. So, sabi sa Philippians 1:12, now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. So, in spite na ang dami niyang question, Lord, bakit nangyayari ito sa akin? Sumusunod naman ako sa iyo, bakit ako nakakulong? Pero pinasasalamatan niya ang Panginoon sapagkat yung nangyari sa kanya, yung pagkakulong niya, ito yung naging daan upang ang mabuting balita ay kanya ring maibahagi doon sa mga taga-Roma at iba't ibang uri ng tao. Think about it, na itong pandemic, meron tayong mga question. Lord, bakit nangyayari ito? Pero isang kaparaanan din na maaari nating isipin na itong pangyayaring katulad nito that some of us is locked in our house, ay maging paraan upang ang ebanghelyo ay maibahagi din po natin. Maibahagi natin kanino? Sa ating pamilya. Di po ba? Merong mga siguro kasama natin sa bahay o kapamilya natin na hindi pa lubos na nalalaman kung ano ba yung kahulugan ng pagkamatay ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. And this is time na magkakasama tayo sa bahay. At nakakatuwa nga doon sa growth group na
sa aming road group, meron dong na-share niya yung gospel doon sa kanyang family. And na-realize niya, ay hindi pa pala save tong aking mga anak. So, it's time, no, na pwede nating gamitin. One time, meron po, bigla na lang po kung na-invite doon sa group chat ng aking mga kaklase nung 1988 batch na high school friend. No, nagkaroon na merong gumawa ng group chat, and ito po yung way na-advance, no, na ibahagi ko rin yung ebanghelyo doon sa kanila. So, kung titignan po natin, yung mga tao talagang they are longing of someone na magkakausap sa kanila. Tuloy nga, nung isang araw, may tumawag sa akin, na-realize ko, may get 1 hour na ko na palang kausap. Kasi, talagang gusto ng mga tao na may kausap. Kasi nandun lang sila sa bahay. Diba? So, talagang sinasabi ni Apostol Pablo rito, na yung nangyari sa akin ay isang kaparaanan para ma-advance yung gospel. Sabi po ng Dawn 2000 o Discipling a Whole Nation, no? Ito po yung project ng PCEC o Philippine Challenge na every church and every barangay, ang goal nila noong 2000, pero hanggang ngayon di pa naman nangyayari. Pero sabi nila, what is needed in the church today is a prayer for discernment to catch the wind of the Spirit when it moves, so that we don't miss the birthing of something new in our midst for the glory of God. Ba? So, merong kaparaanan ang Diyos. At every time merong mga pangyayari na maging sensitive tayo kung paano tayo magagamit ng Diyos sa anumang kaparaanan. Sa ngayon, ang ating pong ministry o yung ating pong mission is from gathering to connecting. Kung napapansin po natin, it's hard to gather people. Mahirap na, ang dami mong susundin. Baka pag nagkaroon ng gathering, marireport ka pa. Diba? Pero the ministry ay nagpapatuloy at nag-change from gathering to connecting. Meron tayong sphere of influence that only you, no, meron kang unique relationship with somebody, no, friend mo, kapitbahay mo, community mo, yung kasama mo sa homeowners association, that ikaw lang yung pwedeng gamitin ng Panginoon para sila ay mabahaginan kasi ikaw yung may connection sa kanila. Bukod dyan, yung ating pong connectivity. No, most of us, no, siguro 95% of the Filipino people may cellphone. Hindi ko alam yung statistic, pero most of us are merong Facebook account o ano pa man that we can connect to them. At maaari nating gamitin yung itong platform na to. So ngayon po, yung ating pong mga growth group o mga Bible study is through social media, no, sa mga platform na ganun. And we are so thankful. Dahil through that, we can invite even yung mga friends natin na malalayo. At nakakatuwa nga, some of the, yung sa growth group, may mga nag-i-invite ng kanilang kaibigan. At nakakatuwa, uma-attend naman. Ang dali kasi mag-invite na yun, bibigay mo lang yung link. Visit this link, then yun na. Uma-attend at nakakatuwa, nakakapakinig po sila ng mabuting balita. From gathering to connecting. We long na sana isang araw mag-gather tayo. Pero pag-aaralan po natin yung nangyayari ngayon, talaga pong
nag-shift yung ministry from gathering to connecting. So, tanong, paano mo ginagamit yung advantage na meron ka? No? Yung connection mo doon sa mga tao na yung sphere of influence mo. Do you take that opportunity na ito ay gamitin mo para sila ay mahabaginan mo ng salita ng Diyos? So meron tayong kaparaanan. Pangalawa, sabi ni Apostol Pablo sa verse 31, He welcomed all who came to see Him and what? He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ. We have a message to convey. Take courage to convey God's message to them. Dito, hindi inaksaya ni Apostol Pablo yung pagkakataon na may mga tao na nababahaginan siya, pero ano yung binabahagi niya? Ang sabi doon, he talked to them about the kingdom of God and teach about the Lord Jesus Christ. Ito po yung mensahe na dapat na marinig ng mga tao. We have a very important message in the world. Kapag arise po ng pandemic, ang dami rin mga fake news na nag-a-arise, di ba? Sometimes nga, napapasa pa natin yan doon sa mga group chat natin. Why we pass those things? Kasi, convinced tayo. Diba? Merong may gamot na, ito, makakagaling. Pinapasa agad natin kahit na hindi pa scientifically proven. Why? Because we are convinced na makakagaling ito, makakatulong ito. At ganun din si Apostol Pablo. Imbis na pag-usapan kung ano yung naging buhay niya, ang pinag-uusapan ay tungkol doon sa salita ng Diyos. Pinag-uusapan kung paano siya, kung ano ba yung kingdom of God at sino ba ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, sa 1 Corinthians 9:16, For when I preach the gospel, I cannot boast since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. So, sinasabi ni Apostol Pablo, kaawa-awa naman ako kung hindi ko maibabahagi ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Marami ngayong nag-uusapan, malapit na yung election, masarap pag-usapan yung election. Ba? Sometimes, nag-rant tayo dun sa Facebook kung ano yung nangyari sa family natin. We are excited dun sa mga pangyayari dun sa pamilya natin. But, do we really share the gospel to others? Sabi ng Apostol Pablo, kaawa-awa ko. Sayang yung opportunity na ibibigay sa iyo ng Diyos, ibinigay sa akin ng Diyos, kung hindi ko man lang, na sayang yung conversation. Hindi ko man lang na ibahagi ang mabuting balita sa kanila. Sabi niya, I am compelled to preach. What? 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5, And when I came to you, brothers and sisters, I did not come as someone superior in speaking ability or wisdom, as I proclaim to you the testimony of God. For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. I also was with you in weakness and fear and in great trembling. And my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and power, so that your faith would not rest on the wisdom of mankind, but on the power of God. So, hindi yung sarili natin, kundi maging malinaw sa kanila. Sa magitan ng ating testimony
at sa pagpapahayag natin sa kanila ng mabuting balita, kagaya ni Apostol Pablo, no, na ibabahagi natin ang salita ng Diyos. The content of the gospel compels us to proclaim this. Diba? Ano ba yung nakapuloob doon sa Ebanghelyo na ito yung mag-uudyok sa atin para ibahagi natin sa iba yung Ebanghelyo. People need to know how God extend His love. Na in spite na tayo ay makasalanan, tayo ay minahal ng Diyos. Ngayon ikaw ay kasama namin na nakakapunod ngayon, mahal ka ng Diyos. No? Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world." No, mahal ka ng Diyos in spite na ikaw ay lumayo sa Kanya, pero ini-extend ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa iyo. And people need to know how God expressed His love. Na ang pagmamahal ng Diyos ay Kanyang hindi lang sinabi, kundi Kanyang ipinakita ito nung mamatay ang Panginoong Kristo doon sa krus para sa iyong kasalanan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ba? Ito yung pagmamahal na in-extend and in-express ng Diyos sa atin. At ang sabi doon, ang sino man na sasampalataya at mananalig sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ngayon, kung ikaw ay nanonood, ito yung mensahe ng Ebanghelyo. No, mahal ka ng Diyos, ibinigay ng Diyos yung Kanyang bugtong na anak, at kinakailangan mo na sumampalataya sa Panginoong Kristo. At ang pangako ng Diyos, meron kang buhay na walang hanggan. In spite of the situation na meron tayo ngayon, madamo mo nawa yung pagmamahal ng Diyos. At tayo bilang manampalataya, ito yung mensahe na nais nating iparating doon sa mga tao na meron tayong connection. Diba? Hindi atin po itong ipahayag sa kanila. Tuloy po natin. For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrances. With all boldness and without hindrances. So, pangatlo po nating puntos ay take confidence in God's mighty power. Na take advantage of every opportunity to share the gospel. Take courage, no? To share the gospel and take confidence in God's mighty power. Kung titignan po natin yung life ni Paul, ay ang dami niyang pinagdaanan bago siya makapunta dito sa Rome. Nandoon na siya ay pina-persecute, may mga time na nabugbog siya. Actually, before niya doon sa Rome, may shipwreck pa. Pero makikita po natin, in every situation, ay yung kamay ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos ay naroroon. Kailanman, hindi sinisisi ni Paul, ang Diyos, bakit nangyayari sa akin to? Kundi ang nakikita niya kung paano kumikilos ang Diyos in every situation. And during this time, for 2 years, na siya ay nag-preach with boldness and without hindrances. Baga, walang pumipigil doon sa kanya. Diba? Walang pumipigil sa kanya na ibahagi yung salita ng Diyos. Kahit alam niya na magiging daan ito para yung kanyang sentensya
ay mas lalala pa. Pero hindi siya napigil. And it is the hand of God na talagang kumilos upang si Apostol Pablo ay malakas ang loob with all boldness preaching the gospel, not by his own might, but because of the power of the Lord. Sabi nga niya, dito sa 2 Corinthians chapter 3, verse 4 to 5, such confidence we have through Christ before God, not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. Yes, maaaring sabihin natin, hindi tayo karapat-dapat, kukunti yung nalalaman natin, pero hindi dapat tayo manalig doon sa sarili nating kakayahan, kundi panghawakan po natin yung kapangyarihan ng Diyos na kikilos doon sa ating pong buhay. Maaring gamitin ka ng Diyos. Maaring sabi mo, simple lang ako mananampalataya. Pero meron kang influence, meron kang pamilya, meron kang kaibigan. At maaring ang buhay mo ay gagamitin ng Diyos upang maging daluyan ng pagpapala. Sapagkat ang competence ay hindi manggagaling sa atin, kundi kikilos ang Diyos kung tayo ay magpapagamit sa Kanya. Ito yung nangyari kay Apostol Pablo. Without hindrance, with boldness, malakas yung loob niya. Hindi dahil ang dami niyang alam. Sabi nga niya, hindi yan wisdom ko, kundi open lang siya sa pagkilos ng Diyos doon sa kanyang buhay. Kung tayo po ay mag-respond sa pagtawag sa atin ng Panginoon, we're going to pray, and God will always prepares the way. Siya po yung gagawa ng paraan. No? Siya yung magpiprepare ng kaparaanan kung paano po natin gagawin ito. He prepares the way. Hanggang doon sa si Paul ay nandun sa Rome, siya yung kumilos. Ba? Siya yung gumagawa. He prepares the way. Pangalawa, God provides wisdom. Sa ngayon, iniisip natin kung ano yung maaaring mga adjustment na pwede nating gawin. It is not our own wisdom. Yes, we strategize. We do our best. But ang Diyos yung magbibigay ng karunungan kung paano natin gagawin ang mga bagay. Kung paano tayo magmumultiply. Kung paano tayo kikilos. Kung paano tayo gagawa ng disciple through growth group. Ito yung panalangin natin, that God will give us wisdom and still God performs wonders. Hanggang ngayon, ang Diyos ay gumagawa. Maaring merong isang tao na umiling sa'yo na ipanalangin, siya ay gagaling. It is not because of you, but because of God. God performs wonders until now. No, He performs miracle. Diba? Na ito yung na-excite tayo. That every time nagagawa tayo, kikilos tayo to do ministry or to be used by God, it is not because we are competent, but because God will give us wisdom, God will do miracles, God will do wonders. Hindi natin alam yung mga bagay na pwede pang gawin ng Diyos. Diba? Hindi natin alam. At sana yun yung excitement natin na
Lord, kahit ganito yung situation, alam namin na ikaw pa rin yung sovereign. Ikaw pa rin yung kakikilos, ikaw pa rin yung gagawa. Diba? So, as an application, we should respond to God's mandate. So, patuloy tayo na yes, we are a witness, we are a disciple, and we are going to respond kung ano yung ninanais ng Diyos sa atin. Nais ng Diyos na tayo ay maging disciple niya at nais ng Diyos na gumawa tayo ng mga disciple. And growth group is one avenue that we can do it. We must ready to share the gospel. Yung growth group din, siya po yung matitrain tayo kung paano tayo magbabahagi ng salita ng Diyos. And lastly, always rely on God's power. Maring may mga iniisip tayong mga problem, hindi naman siguro mag-respond yan pag in-invite ko yan. Pero, tandaan natin, hindi yan sa power mo, kundi sa power ni God. Diba? So, ito po yung ninais natin gawin. We are remembering today, a Mission Sunday, hindi natin makalimutan yung ating mission. Ulitin ko, our mission is to make multiplying disciples. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po that in spite of the situation na amin pong nararanasan, it seemed impossible dahil meron kaming limitation, Panginoon. Pero kung titignan po namin, you are a limitless God. With you, nothing is impossible. Even sa nakita po namin, even na naka-chain si Paul, Lord, still ginagamit mo po siya para maging daluyan ng iyong pagpapala, maging daluyan ng iyong salita. At nawa, ganun din po kami. Yun yung panalangin namin. Kahit kami ay nasa bahay lang, Panginoon, magamit mo kami. Magamit mo po kami through the connection that we have, using the internet, Lord, using the connectivity that we have. Lord, magamit po namin yan upang ibahagi po namin ang mabuting balita sa iba na hindi pa nakakarinig po nito, Panginoon. Lord, help us. Help us na makita po namin that in the midst of the limitation, restriction, your gospel will be unhindered, Panginoon. Hindi kami, magpapatuloy po kami sa paggawa ng mga disciple mo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, ito po ang aming samadalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor Boy. Praise the Lord for His word being preached today. Napakagandang example talaga si Paul sa ating mga Kristiyano. And his life was recorded quite detailed sa New Testament. And yun pa lang sa sinabi ni Paul doon sa Romans 1:16 that I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. At kitang-kita mo sa buhay ni Paul yun. Kahit na ilang beses na siyang pinersecute by going to pupunta siya sa mga Jew. Kahit na yung mga Jew, ang titigas ng mga ulo, ay pagkatapos ng pinuntahan mga yon, ay pinipersecute siya. Pinupunta niya pa rin. Every city that he went to, he first goes to the Jew. And then, kung ayaw tanggapin ng mga Jews, he goes to the Gentile. So he is really a follower of God and napakagandang
basahin po yung buhay ni Paul. And may we indeed follow his example. Meron po tayong mga announcements for today before we end the service. One way for you to be part of the ministry and to obey God is by your gifts. Kung anong binigay sa inyo ng Panginoon. And this video, we will watch this video to see ano yung needs ng church natin. Amen. That's the New Gen ministry. And if you've got heart for the children, please to join the New Gen ministry. Marami po silang pangangailangan. And ito po yung teachers, assistant teachers, arts and crafts designers, song leaders, computer tech, and just about anyone who wants to be used by the Lord para sa mga children po natin. Please prayerfully consider to be part of the team. So you may approach Grace Kua, Soy Garzon, or Deaconess Lloyd Amayo for details. And we thank the Lord for those who have volunteered already. So continue to volunteer yourself if God is speaking to you about this. GCF Next Gen Ministry is also inviting you to its praise and worship night entitled Music Fest. Music Fest is a praise and worship night where different bands will join and play for the Lord. This will be held in October 16. That's 2 weeks from now. That is Saturday at 3 p.m. here at the worship hall. Kung kayo ay old gen, pwede rin tayong gumawa ng combo. Pwede rin tayong mag-combo. All right. Kidding aside, third announcement, calling all girls aged 9 to 12. We are inviting you to be part of a new discipleship group called Christ Twins Girls Discipleship Group. Their official group launch will be on Saturday, October 9, 5 p.m. and will be held by Ate Noraline Soriano. So if you want to be part of this group, you may contact Ate Noraline or any of the church staff for more information. Girls aged 9 to 12. Announcement 4, we are also inviting everyone who has an Instagram account to follow our church's new Instagram account. You can find us at GCF Batangas. Dire-diretso, no spaces, no underscore, at GCF Batangas. Or type in the search box, GCF space Batangas. Also, please like and subscribe to our YouTube channel, GCF Batangas, to watch our Sunday online services, sermon videos, and worship covers. Yan lamang po. Tayo po tayo lahat for the closing prayer. May the love, the joy, and the fellowship of our Father, Son, and Holy Spirit be upon you. May the empowerment that comes through the Holy Spirit be with you as you bear witness of the gospel of Christ in your words, in your works, in your life. The Lord bless you, the Lord keep you. May His face shines upon you and grant you the joy of His very presence. We pray all this in the name
of Jesus Christ our Lord. Amen. Everyone needs compassion, love that's never failing. Mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior. Hope of nations. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. He has conquered the grave. Shine your light and the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. God bless po sa ating lahat.